Alam daw niya ang tapat at magandang ugali ni Mr. Tang at yun daw ang rason kung bakit siya ang kanyang napili. Pero, sinabi nito na lahat daw ng bagay sa mundo ay pwedeng gawin ng paraan. Marami daw nagkalat sa kanilang lugar na masasamang tao na wala nang ginawa kundi ang man lamang ng tao. Huhulihin daw niya ang mga ito para iyon ang gamitin nila at huwag daw siyang mag-alala dahil sisiguraduhin daw niya na papayag sila sa gagawin nila para hindi ito labag sa kalooban ni Mr. Tang. Mabilis naman ang lumipas ang ilang araw at makikita natin na nasa isang kwarto na sila Lee at pinapakita sa kanya ni Robert ang unang batch ng kanyang mga nakita. Ayon daw sa kanyang utos, ang lahat ng taong makikita nila ay merong mga criminal records. Meron daw ditong mga drug lords, human traffickers, smugglers, at professional scammers. Lahat daw ng mga yun ay matagal nang natatago sa mga magugulo at walang batas na lugar kaya kahit ang mga pulis ay hirap silang kunin. Dahil hindi nagsalita ang ating bida ay inisip ng bata na masyado atang mahirap ang kanyang mga nahanap kaya sinabi nito na pwede naman nila itong baguhin. Ngumiti naman si Lee at sinabi kay Robert na ayos nga yun at ipasa na daw niya ang lahat ng impormasyong yun sa Falcon team. Pagkatapos noon ay lumingon ito sa kanyang likod at tinanong ang dalawa kung ano ang sa tingin nila. Hindi naman agad nagsalita si Feng kaya inunahan na siya ni Xiao at sinabi na nangangati na ang kanyang kamay kaya ibigay lang nito ang utos at agad daw niya itong gagawin. Napangiti naman doon ang ating bida at sinabi na dahil sabik na sabik ito ay ibibigay na nito sa kanya ang misyong yun. Mabilis naman itong tumayo at malakas na sinabing handa na siyang umalis kahit ngayon na. Dahil naunahan nito si Feng ay nakakaloko nitong sinabi na mauuna na siya at dadalhan na lang daw siya nito ng pasalubong pagbalik. Pagkaalis doon ni Xiao ay tinawag naman agad ni Lee si Feng Hao at sinabi na lumapit siya doon. Tinanong nito kung kamusta ang naging training niya kasama ang Falcon team nung huli nilang misyon. Sinabi nito na ayos naman ito dahil inintindi niya itong mabuti at nagsulat pa daw siya ng notes para hindi niya makalimutan ang kanyang mga natutunan. Dahil doon ay seryosong tinanong ng ating bida kung sa tingin ba nito ay kaya na ba talaga niyang humawak at mag-train ng sarili niyang mga tao. Dinagdag pa nito na hindi daw yun basta-basta lang dahil ang ipapahawak nito kay Feng ay mas sekretong team. Nagulat naman sandali ang lalaki pero makikita natin na hindi na ito makapaghintay kaya sinabi nito na handa na talaga siya. Bigla namang natigil ang kanilang usapan dahil tinawag ni Robert ang kanilang boss at sinabi na meron siyang kailangang makita. Nung tinanong ni Lee kung ano yun ay masaya nitong sinabi sa kanya na meron nang nahanap ang kanyang system na isang ecologist na galing sa Dong Province. Ang lalaking yun ay si Hao Gaoming, 89 years old at isa siya sa mga top ecologist sa kanilang bansa. Tumulong din daw ito sa paggawa ng botany at geobotany sa China maraming taon na ang nakalipas at malaking ambag ang lahat ng kanyang mga nasulat sa pag-aaral ngayon. Dahil sa kanyang mga nagawa para sa kanyang field ay sinasabi ng iba na siya ang pinakamagaling pagdating doon. Napangiti ang dalawa dahil nakita na daw nila sa wakas ang matagal na nilang hinahanap na eksperto sa ecology. Sinabi pa ni Robert na jackpot talaga sila sa nakita nilang yun dahil parehas sila ni Mr. Tang. Ayon daw sa database sa kanyang computer, isa din itong level 10 na talent. Makikita doon na ang libangan ngayon ng matanda ay ang mag-livestream para sa mga gustong matuto ng ecology. Habang nanunood naman kay Gaoming ay inisip ng ating bida na kailangan agad nila itong makuha. Kaya, tumayo na ito sa kanyang upuan at sinabi sa kanyang mga kasama na aalis na muna siya. Sa probinsya ng matanda, makikita natin na online na naman ito habang naglilibot siya sa kanilang lugar. Lahat ng mga tanong ng nanunood ay sinasagot niya agad at pag meron siyang nakikitang maganda ay pinapaliwanag niya ito sa viewers. Napatigil naman ito sa isang puno dahil nakita nito na merong kuliglig na magpapalit na ng balat kaya pinakita niya din ito sa mga nanunood. Sinabi nito na nagtatago ang mga ito sa lupa ng ilang taon bago umakyat ng puno para magpalit ng balat. Bihira lang daw ang mga nakakakita nito kaya sinabi niya na titignan nilang mabuti kung paano yun nangyayari. Para sa mga may hindi alam, umaabot ang prosesong yun ng ilang oras kaya umupo lang daw muna sila ng komportable at tignan ang misteryosong bagay na gawa ng kanilang kalikasan. Sa di kalayuan naman, makikita doon na dumating na pala sa kanilang probinsya si Lee at Mr. Tang.
Nung nakita ng matanda si Gaoming ay hindi daw nito inaasahan ang carefree nitong ugali. Masaya naman doon ang ating bida dahil para daw sa kanya, kakailanganin nila ang mga puro at masiglang mga tao para bumuo ng bagong mundo. Kaya, nilabas na nito ang kanyang mahiwagang orasan at sinabi na oras na para magpakilala kay Hao Gaoming. Ginamit nito ang kanyang kapangyarihan sa kuliglig at makikita natin na bigla na lang natapos ang pagbabalat nito ng isang iglap. Dahil sa nangyari ay nabitawan ni Gao ang kanyang cellphone at nagulat dahil alam niya na hindi ito posibleng mangyari. Alam niya na aabutin ang prosesong iyon ng mahigit 1 oras kaya inisip niya kung bagong species ba ito ng kuliglig. Mabilis naman itong napalingon sa likod dahil narinig nito na merong nagsabi sa kanya na kailangan niyang mag-ingat. Lumapit na pala sa kanya si Mr. Tang at sinabi na hindi na daw maliit na bagay ang mahulog sa lapag pag ganun na ang kanilang edad. Hindi naman alam ni Gaoming kung sino ang matandang yun pero sinabi nito na mukha daw siyang pamilyar. Nung tinignan niya ito ng mabuti ay sinabi ni Gaoming na kamukha niya ay si Tang Jiaori pero hindi naman daw pwede yun dahil matagal na yung patay. Meron naman itong napansin na naglalakad papunta sa kanila at sinasabi nito na kung pwedeng alisin ng kuliglig ang kanyang balat para mag-reborn ay bakit hindi din ito gawin ng mga tao. Sinabi ng ating bida na alam naman niya na hindi ito posible pero para daw sa kanya, kaya niya itong magawa at pwede din niyang bigyan ang mga tao ng eternal life. Hindi naman naniwala sa kanya ang matanda at sinabi na isa na naman siguro itong teknik para yayain sila nito sa kanilang organisasyon. Dahil alam ni Lee na hindi talaga maniniwa si Gaoming sa salita lang ay sinabi nito sa kanya na tignan niya ulit ang kuliglig sa kanyang likod. Ginamit nito ang isa sa mga bago niyang kapangyarihan sa maliit na insektong tinitignan kanina ng matanda. Halos matanggal naman ang buhok nito sa gulat dahil nakita nito na bumalik ulit ang kuliglig sa itsura nito nung hindi pa niya tinatanggal ang kanyang balat. Dahil sa bilis ng pagkakalingon nito kay Lee ay tuluyan nang natanggal ang kanyang wig at sinabing hindi yun posibleng mangyari. Ngumiti naman sa kanya ang ating bida at sinabi na hindi niya kailangang matakot. Sa halos 90 years daw niya sa mundong iyon ay ngayon lang siya nakakita ng ganoong pangyayari kaya tinanong nito si Lee kung paano niya iyon nagawa. Nagpakilala naman ito kay Gaoming at sinabi na pwede siya nitong tawaging Mr. Lee at siya ay isang salesman ng oras. Tinanong naman siya ng matanda kung paano niya nabibili at nabebenta ang oras at kung ano ang paraan niya para masukat ito. Bago pa makasagot sa kanya ang time merchant ay sinabi ni Gaoming na hindi siya masyadong bihasa sa physics kaya kailangan niya itong pag-aralan pag-uwi. Dahil hindi pa rin masyadong kumbinsido ang matanda ay sinabi sa kanya ni Tang na yun lang ba ang masasabi niya sa kanyang mga nakita. Tumingin din ito sa kanya ng seryoso at tinanong kung hindi daw ba talaga siya nito nakikilala. Natawa naman ito dahil alam nito ang gustong niyang sabihin na siya talaga ang sikat na si Tang Jiaori. Pero, nagulat ito nung nakita niya na mukhang hindi talaga nagbibiro ang matanda. Dahil doon ay napaupo na lang si Gaoming kaya sinabi sa kanya ni Lee na pwede niyang pabilisin ang paglaki ng kuliglig at pwede din niya ito pabalaykan sa larva stages. Sinabi nito na kaya din niyang magbigay at kumuha ng oras ng isang tao kaya kung gusto daw nito ay pwede niyang ipakita sa kanya kung ilan na lang ang natitira niyang oras. Dahil isang ecologist si Gaoming ay sinabi nito na ang buhay at kamatayan ay isang natural na pangyayari sa mundo. Hindi daw niya ito gustong makita dahil namuhay naman na siya ng masaya at mahabang buhay kaya ayos na ito doon. Kung ganun daw ay sinabi na sa kanya ni Lee na hindi na siya magpapaligoy-ligoy pa. Sinabi niya na gusto nitong magtrabaho para sa kanyang Eternal Club si Mr. Gaoming. Kakailanganin daw kasi nila ang mga nalalaman nito tungkol sa ecology at botany para sa paggawa nila ng bagong microscopic world. Isa daw kasi sa mga goals ng Eternal Club ay ang gumawa ng sarili nila microscopic world. Sa tulong daw nila Mr. Tang at Mr. Greta ay maayos na ang lahat ng trabaho para sa physics department. Kaya daw nito kailangang si Mr. Gaoming ay para siya ang mamuno sa isang team para sa pagplano at paggawa ng ecosystem sa kanilang mundo. Kailangang daw maging perpekto ang kanilang gagawin simula sa physics hanggang sa mga piraso ng buhangin sa lapag para makagawa sila doon ng life forms. Sinabi nito na pwede niya mismong gawin ang sarili niyang mundo ayon sa kanyang gusto kaya tinanong ulit nito ang matanda kung gusto ba nitong sumali sa kanila.
Sinabi naman sa kanila ni Gaoming na sa totoo lang daw, sakto ang kanyang mga nalalaman para sa gusto nilang mangyari. Kung maaari daw ay gusto niyang makita ng malapitan ang pag-usbong ng bagong ecosystem na siya mismo ang gumawa. Pero, sinabi nito sa dalawa na hindi pa rin siya pumapayag dahil gusto daw muna nitong makita kung saan niya ito gagawin at kung anong klaseng tao ang kanyang mga makakasama. Sinabi naman agad sa kanya ni Mr. Tang na hindi pa ito tuluyang pumapayag kaya delikado kung makikita nito ang kanilang laboratory tapos hindi rin naman ito sasali sa kanila. Inisip itong mabuti ni Lee pero hindi naman ito nag-alala at sinabi kay Gaoming na pumapayag na siya sa kanyang gusto. Dahil hindi daw nito tinanggap ang alok niya kanina na ipakita sa kanya kung ilan na lang ang natitira niyang oras ay sinabi nito na yun na lang ang kapalit para sa pagpunta nila doon ng walang palem. Makikita dito na lumipat na ang ating storya sa bago nilang building na galing sa Chen Brothers. Makikita sa loob na magkausap si Lee at Wei Wen dahil sinasabi nito sa kanyang boss na ayos na ang lahat ng kanyang pinapagawa. Natigil naman ang kanilang pag-uusap dahil narinig nilang dalawa na merong pumasok sa loob at biglang nagsisigaw. Nakita doon ng babae ang pagod na matanda na hindi makapaniwala sa kanyang mga nakikita. Nung lumapit naman ito sa babae ay agad niya itong namukan kaya tinignan niya ito ng paulit-ulit. Dahil doon ay tinanong na niya ang ating bida kung pati ba ang babaeng iyon ay nagtatrabaho para sa kanya. Sinabi naman nito kay Gaoming na kinukuha ng Eternal Club ang lahat ng mga talentadong tao na kaya nilang kunin at hindi lang daw yun natatapos doon dahil kukuha pa sila ng mas marami pa at mas magagaling na tao sa hinaharap. Inisip ng matanda na anong klaseng club kaya yun para magawa nilang magtrabaho para sa kanila sina Tang Jiaori at Du Weiwen. Alam daw nito na hindi normal na tao ang ating bida pero hindi niya inaasahang ganun kalawak ang kanyang impluwensya. Natigil naman na ito sa pag-iisip dahil sinabi sa kanya ni Wei Wen na ituturo na nito sa kanya kung nasaan ang laboratory. Paglabas nito sa likod at nakita agad nila ang isa pang building at napansin ng matanda na sobrang lawak nito at mukhang advanced sa technology. Habang naglalakad papasok ay pabirong sinabi ni Gaoming sa babae kung alam ba ng mga magulang ni Mr. Lee na gumagastos ito ng ganun karaming pera. Sinabi naman sa kanya ni Wei Wen na galing lahat sa club ang nakikita niya doon at mas ginagastusan daw ng kanilang boss ang talentadong mga tao kesa sa mga gamit. Makalipas pa ang ilang sandali ay dumating na sila doon ay wala nang ibang nasabi ng matanda kundi ang Salating Dam. Inisip niya na sobrang galing talaga ni Mr. Lee dahil hindi man lang daw niya alam na meron palang ganong klase ng laboratory sa kanilang bansa. Para magmukha siyang hindi naaakit ay kalmado nitong sinabi sa babae na para lang daw itong malaking hardin na puno ng mga kakaibang halaman. Bigla namang dumating doon si Tang at sinabi kay Gaoming na nagawa na daw nilang gayahin ang lakas ng araw sa loob nito, gumawa ng sariling hangin, at kung ano-ano pa. Hindi daw siya nagluloko pag sinabi niya na malapit na daw ito sa isang bersyon ng isang bagong mundo. Pero, ang pinakamahalagang bahagi pa rin nito ay ang kanilang boss na si Mr. Lee. Kakailanganin daw nila ang kanyang kapangyarihan para mapabilis ng sobra ang oras doon at malaman kung ano ang kailangan nilang gawin at baguhin ng mabilis. Hindi naman na nagsalita ang Time Merchant at ginamit na lang nito ang Time Acceleration ng 1,000 times para malaman kung ano ang mangyayari. Sa isang iglap ay bigla na lang nagsilaki ang lahat ng dahon, gulay, at mga halaman doon na para bang magic. Habang nakatingin sa paligid ay inisip ni Gaoming na hindi pa rin siya masyadong naniwala nung nakita niya ang nangyari sa kulaglig. Pero, dahil nakita niya ito na nangyari sa napakaraming halaman ng sabay-sabay ay hindi na niya ito pwedeng itanggi na hindi talaga normal na tao ang kanyang kausap. Bigla naman itong sumaya dahil naisip nito na sa tulong ng ating bida, pwede nga talaga siyang gumawa ng sarili nilang mundo at hindi lang ito basta teorya. Masaya nitong sinabi na parang bumabalik daw siya sa kanyang pagkabata dahil meron pa pala siyang mga hindi nagagawa at mas marami pa siyang kailangang pag-aralan. Bigla namang itong tumahimik na para bang nagpapakipot at tinanong si Lee kung ano nga ulit ang kanilang kailangan para maumpisahan na nila ang paggawa ng microscopic world. Alam naman nito ang ginagawa ng matanda kaya sinabayan niya ang kanyang trip at sinabi na kailangan nila ng isang magaling na ecologist na kagaya ni Mr. Gaoming. Dahil doon ay masaya itong lumingon sa Time Merchant at sinabi na kung ganun ay siya na ang kanilang hinahanap.
Pagdating nila sa isang opisina ay sinabi ng ating bida sa matanda na pagkatapos niyang pumirma sa kanilang kontrata ay siya na ang magiging 7th core member ng Eternal Club. Basta gagawin daw niya ang lahat ng kanyang makakaya para tumulong sa club ay magkakaroon siya ng points at yun ang pwede niyang ipalit sa lifespan. Alam naman daw nito na hindi interesado doon si Gaoming pero mas maganda pa rin daw na alam niya ito. Isa daw siya sa may pinakaimportanteng papel para sa kanilang gagawin kaya hindi naman daw maganda kung bigla na lang itong mawawala. Alam naman yun ng matanda kaya hindi na nito masyadong binasa ang nakasulat sa kontrata at pinirmahan na lang ito agad. Pagkatapos niya itong pirmahan ay makikita natin na merong ginawa si Lee at sinabi na ituring na lang niya itong down payment. Naramdaman naman agad ng matanda na gumaan ng sobra ang kanyang pakiramdam at nawala na ang mga maliliit na sakit-sakit sa kanyang katawan. Habang iniisip nito na isa siguro yun sa mga pribilehiyo pag sumali sa Eternal Club ay masayang sinabi sa kanya ng ating bida na kasali na daw siya sa kanilang pamilya. Pero, bigla namang nagsalita si Wei Wen at sinabi na kahit gumagalaw na ng legal ang kanilang club ay marami pa rin ang hindi nakakaalam dito. Sinabi nito kay Gaoming na kailangan na niyang tigilan ang kanyang streaming career dahil hindi nito pwedeng ibahagi sa kanyang mga manunood ang kanilang mga gagawin. Sinabi naman nito na wala itong problema doon dahil pwede naman itong iwanan ang kanyang account sa estudyante niyang mahilig din magbahagi ng impormasyon sa maraming tao gamit ang video. Meron na daw siyang kailangang pagtuunan ng pansin ngayon dahil kailangan niyang planuhin kung ano ang gagawin sa bago nilang mundo. Kung ganun ay pwede na daw niyang umpisahan na agad ang paggawa ng ecosystem sa kanilang experiment. Sinabi naman nito na uumpisahan niya agad ito pag alis doon pero bago yun ay tinanong muna nito ang bago niyang boss kung meron ba itong request para sa kanyang mga gagawin. Sinabi ni Lee na wala naman siya masyadong kaalaman sa ecology kaya hindi nito alam kung ano ang pwedeng mangyari sa kanilang gagawin. Pero, isa lamang daw ang kanilang layunin dahil kailangan nilang makagawa ng mga bagong life form sa mundong yun para doon siya kukuha ng walang hanggang oras. Ang kailangan lang daw nilang gawin ay gumawa ng mga organism na mababa ang kaisipan, mabilis magparami, at merong mahabang buhay. Pinaalala din ito na kailangan nilang subukang gawin ang lahat ng totoong nangyari sa mundong ito simula ng Big Bang para masiguro nila na magtatagumpay sila. Kahit alam na ng matanda kung ano ang kanilang mga plano ay hindi pa rin ito makapaniwala pag iniisip niya ang kanilang mga gagawin. Para daw silang mga god na gumagawa ng ibang uri ng life forms sa kanilang mga palad. Hindi daw ito posibleng mangyari kung hindi dahil sa kapangyarihan ng kanilang leader at dahil Genesis Project ang tawag dito ay tinawag niya itong Genesis God, ang gagawa ng sarili niyang mundo para sa kanyang kapakanan. Dahil nalaman na ni Gaoming ang lahat-lahat ay tinanong na siya ni Lee kung sa tingin ba niya ay magagawa talaga nila ang lahat ng iyon. Sinabi naman sa kanya ng matanda na kaya nilang gumawa ng isang perpektong bahagi ng ecosystem sa laboratoryong iyon pero kung ang layunin nila ay gumawa ng ecosystem para sa buong mundo ay kakailanganin nila ng mas malaking lugar. Inisip naman ng ating bida na tama nga yun dahil kahit na microscopic world lang ang gagawin nila ay isang buong mundo pa rin ito kaya hindi ito pwedeng gawin sa kung saan-saan lang. Dahil doon ay sinabi nito kay Wei Wen na simulan na nila ang paghahanap ng mas maganda at mas malaking lugar para doon. Naalala naman nito na meron palang importanteng mangyayari sa araw na yun kaya tinanong niya ang babae kung ano na ang nangyari. Sinabi nito na paalis na si Elder Rong at ang kanyang pamangkin na si Rong Zuquan para sa kanilang meeting. Papunta na daw sila sa bansang T para kausapin ang hari nito na si King Marcus X.